Totoo ba may mga babae? Kaya hindi niya nga masabi nga, yes, I had wives. But I'm separated from them and I am in love with this woman. Hindi niya nga masabi! Vanessa, gagagaga, alpot, ritukada, pugita ka noon. Nung 16 years old ka, ubod ka ng pangit, marami kang kurikong alpot. Hindi niya nga masabi, so ganito ang karakter sa patay huya nga si Erwin Tulfo. Ang kakapal sa mukha mo kung gaano kanipis ang iyong titi. Sabi ni Rachel nga taga-Amerika, maliit lang man talaga, kin-confirm yun sa akin, confirm Loy. Ang titi ni Erwin Tulfo, lipstick naman talaga. Kung gaano kaliit na Loy sang titi niya, kung ano kanipis ang titi niya, ganun kakapal ang kanyang pagmumuka. Ambisyoso ka mag-Blue Ribbon Committee? Wala ka experience ang bilatsing iloy mo sa Senado kahit 12 months? Ano? Maano ka sa Blue Ribbon Committee nyo, di puta ka? You cannot investigate yourself, Erwina. Ay, wala ko nigali na post, so sandali lang. Ang aking videos about him. Paano ka mag-Blue Ribbon Committee? Di puta ka, isa ka sa mga suspect. Wala ka sang desensi, alangan naman imbestigaran mo ang sarili mo. Gago-gago. The fraudster lang. Sandali, post ko muna to. Erwin. Grabe ka bulok sa pamilya nga na sa mga Tulfo bilatsing iloy. Ambisyoso sa mag Blue Ribbon Committee, wala ka gani yung diputa kasang background. Wala kasang background sa legalities, wala kasang background kahit malang nagboy ka sa isa ka legal firm. Para riyos malang tabilatsing iloy ang ating mga drama sa mikropono, ang pinang bugres kag ang pinang yaw-yaw. Ano ang ilaban mo sa Blue Ribbon and how could you investigate yourself? Ngayon pa nga lang, bilatsing iloy, ginakaliwali mo na ang issue. Sinasabi mo na ibigay sa DP, bigay sa DPWH ang flood control because alam mo sa sarili mo, 10 ang hinatid sa iyong maleta. I-prove mo sarili mo nga you're correct na hindi ka nga sinungaling. Ano ang ebidensya mo na hindi ka nakakuha sang maleta? How much money do you have? What kind of lifestyle do you have? You cannot establish this. How many kiridas do you have? Where are your kids right now? Ilan ang sasakyan? Di puta. Lahat na bagay ngayon sa buhay mo, Erwin Tulfo, isa lang ang ginapinpoint, magnanakaw ka. Ano ang sabi nila ni Jason sa kahaba-haba ng kanyang pagiging broadcast journalist, isa siya sa pinakamataas na endorsers ng kapanahunan niya, 1990s kag 2000, kasagsagan ng career ni Mr. Jason Sa. Hindi ya kinita ang 400 million, bilatsing iloy mo, ikaw lang nga ang level mo nga kung tutuusin, hindi ka katulad ni Jason Sa, na talagang nag-anchorman sa Together with Mel Chanco. Ikaw sa field ka kag sa radyo, puta ka lang naman, puta kang di puta ka, mga kwan pa ni sila, mga extortionist kag nababaride. Kaya hindi maubos-ubos kahit anong sigaw ni sa mga yudi puta, ang krimen sa Pilipinas. Tingala tayo tingala sa kanila, asa tayo ng asa, hupya man ni popcorn. Na sana ma-discovery channel natin, ang nawawalang hiya sa atin, hindi natin makuha ang justice. Hindi na expose why bilatsing iloy, tatawagan pala sa mga diputa, oh, Chinchanso, mga incheck na mga kwan kemis. Oh, Chinchanso, ikaw daw ang nagagawa sa laboratorio sang Shabu, imimidya ko to. Bigyan mo ko 100 million, ganun sila mang extort. Meron ako dito sa mga witnesses kag mga ebidensya, yung mga dati nilang tao, yung mga dati nilang mga staff na hindi masikmura ang kababuyan nila sa mga Pilipino. Diyan ang mga bilatsing iloy nga sekreto nila. Ang stars so dagdagan mo na. Huwag ka mag-demand Marian Maed. Wala ka ganig bilatsing iloy ka isang star sa ako, ma-demand ka pa ulitin. Hello, Perla. Congratulations sa mga anak mo, ahay. Masend lang ko na ulit sa inyo, ha? Sa aking tulong sa kanila. Dagdagan ang stars. Kag magpa-Gcash muna kayo.
So, kanina, nag-epal dito si Maricel, si Imelda, aka Maricel Tulfo. Hindi naman pala ikaw totoong anak ni Rafi, Day. Day Maricel. Aisha Barrera, correct. Piki ng mga bilatsing Iloy na, guys. Masasahol pa yan ang mga iudiputa nila sa hayop. Mabuti pa nga minsan nakikita natin ang angas ni Marcolita. At least malamak makikita natin na talagang maldito kag suplado si Marcolita. Pero totoong tao, wala ka pretend. Maangas si Senator Amy Marcos, maldita suplada. Malakas ang loob. Maraming salamat, Senator Amy Marcos. Kung ano man ang kakulangan ni Senator Amy Marcos, bumabawi siya. May isang pamilya na nangailangan today, urgently, ng kanyang tulong, isang family. Lumapit ako sa mga staff. Kag lumapit ako sa opisina niya, hindi nagdalawang salita. Agad-agad din pa-process ang DOH nagbigay ang opisina ng assistance ni Senator Amy Marcos. Wala gani na orasan, wala gani 1 hour, bilatsing Iloy, agad-agad may funds kaagad ng pamilyang ito, 100,000. Nagsulat, nag-endorse sa social worker, si Senator Amy Marcos. Alam niyo yung makikita mo talaga nga she is willing to help. As much as she could, hindi ka na magdalawang salita pag sabi na ganito ang kailangan, walang patumpik-tumpik. Siya lang ngayon, bukod tangi, na nagmamaldita ngayon sa Facebook. Wala siya pakialam. Hindi siya tumitigil. Baris pa rin ang ating magandang senadora ngayon na-test with siya, tested and proven. Na hindi lang siya puro salita, na siya ay public servant. Totoong tao si Amy Marcos. Kaya kayo, bilatsing Iloy nyo, ginabash nyo siya. Di puta, kayo hindi nyo nga nagagawa ang nagagawa ni Amy. Kung ano man kasalanan sa tatay, kasalanan na sa tatay. Wala naman siya pakialam doon. Hindi naman siya nagmay-ari ng ilang milyon-milyon nga sapatos. Basta ako, witness talaga ako with my own eyes, na si Amy Marcos, ang kanyang opisina at mga staff niya, hindi sila mga lulid. Agad-agad automatic nag-release ng funds through DOH. Yan ang totoo nga public servant. Kapag lumapit ka pala sa kanilang opisina, if you know people that could actually go to them and ask help, kasi huda pa kung ikaw ay against sa kanila or whatever, tumutulong talaga. Share the live. Ang stars muna, do wala ko gana, guys, magsagit. Kapag ang stars ko 1,645, dagdagan nyo naman magpa 500 naman kayo. Inday Liwardo of Lebanon, Kef Halek. Magpa-stars muna. Huwag kayong mga chusera dyan. Itong mga putang ina ni nga nag-message sa akin, hindi ko nga kayo bilatsing Iloy nyo kilala. Wala nga kayo share the live ko. Hindi ko nga nakita, yung di puta, ginashare yung videos ko, ang kakapal na mukha nyo humingi sa akin ng tulong. Wala! Hingi kayo ng tulong, ay di puta, yung di ko nga ka mo mapusulan. Excuse me. Now, ganito. So, nag-post ako, actually ako nag-post ang akin admin. Dali lang, guys.
Araw-araw naman na iya, subali zero, gid ka mo gali. Araw-araw naman na iya, zero, gid. Why, gid? Ako si Faith, thank you, 1,000 stars. Naibabab, more pabigang. Para maging happy ako, the new 13 majority ikis na yan. Oo, wala na sila 13 majority. Ikaw. Sino gani pangalan niya ni? Joel Villanueva. Ang sabi ng mga accounting nyo, hindi dating accounting nyo ha. Ang mga accounting nyo hanggang ngayon, nag-donate ka ng at least 30 billion. This is straight from the horse's mouth. Siyempre, hindi ko ma-divulge ang mga pangalan nila kay baka tayshiin. Ang mga tao nyo, Joel Villanueva, Jesus is Judas sa inyo. Ay, sorry. Judas is Lord. Dapat palitan nyo ang pangalan ng inyong simbahan. Judas is Lord. Kasi ang Lord nyo si Judas, pati yung tatay mo pala na may property sa Taiwan. May nagsabi sa akin, ginagawa sa tatay mo, nga si Eddie Villanueva, Manila, Baclaran ang Taiwan. Baka may iskabitsi doon, kag may other family. Ang tatay mong pastor. Sabi ng aking eyewitness, palagi siya doon sa Taiwan, kag may kasama nga ibang mga itsura, may mga anak, kag may isa ka babae, nga daw mukha niya, daw misis, or other woman sang tatay mo now. Maraming galit sa'yo, Hudasiro ka, Joel. Nga bakit pamintil ang kapasok sa utak ko? Joel Villanueva, you donated an amount of money to your church para mahugasan. Kaya yan ang pinakamabilis, guys. Paano ka mag-cleanse ang dirty money? Ang makasalanan nga kwarta, ang bilat sing iloy mo. Kaya pala, sabi ko na sa inyo, preempt ng UD puta, marami na sa sang isprekitik. Nagadayalog na ang bilat sing iluya. May mamunulog sa, may ma-extemporaneous speaking, may ma-declamation. Ang ating paninindigan sa ating bayan ay tulad ng isang chururot na aking bukod tangi na hinahawakan sa aking puso. Kung ano man ang mangyayari sa special session na ipapatawag ng ating butihing presidente, ako ay pupunta para bigyang pugay at respetuhin ang sinasabi ng ating konstitusyon. Kung ano man ang makikita ninyong mga pangyayari sa susunod na mga araw, ito ay hindi ko ginagawa sa aking sarili. Ito ay ginagawa ko lamang sa aking bayan. Yuta! Sarili mo! You wanna fucking evade jail! You did not want to be in jail. Wala kayo sang strength. Wala kayo sang lakas na katulad ni Jinggoy. Si Jinggoy lang ang totoong lalaki sa inyo kag matapang. Bilat sa iloy ang extemporaneous speaking, may mga storytelling, may monolog na ang gago-gago nga malaway. Amo man na, jugels ka man. Sila'y city ka man, ang pera nga almost 30 million. Sabi sa mga accountant nyo, ito ay binigay, dinonate mo kasi kung donation, wala tax. You don't have to explain it, but you donated it. I don't know, you have actually, even if you donated, dapat bayaran mo na sa tax and you have to establish where the money came from. Katulad kay Speaker Mike Defensor, 5 million ang dinonate niya. Noong eleksyon kay Marcoleta, it was taxed by our government. And he was able to establish anong galing pera kasi negosyante si Mike. Ti ikaw, Joel Villanueva, Judas is Lord. Sabi ko na nga ba sa inyo, nung nag-post-post siya, sa kanya mga dialogue, mga speeches niya, ang mga susunod na mga pangyayari na inyong matutunghayan, mga kababayan ko, ito po ay dahil sa pagmamahal ko sa konstitusyon. Maraming mga pagkakataon na kinukwestiyon ng aking integridad, ngunit ako'y nandito pa rin. Nagbibigay ng tulong sa mga nasasalanta ng mga bagyo. Ako ay nandyan para sa inyong mga kababayan kong Pilipino. Ako po ay hindi magbabago sa pagmamahal sa ating bansa. At kung ano man po ang inyong makikita na aking pagtawid at pagtraidor, ay ito po ay para sa ating bayan. Gagawin ko po ito para sa bayan natin kasi ako po ay Hanes. Yuta mo, Joel! Ang tatay mo, may isa ka pamilya sa Taiwan. Si Brother Eddie. Alam mo noon, Brother Eddie, ginarespeto. Tapos ka ngayon, wala mo konsensya nga mag-anak, bilat sing iloy mo, kampera din kayo. Ang mga kalupaan sa isang lugar, I don't know kung anong lugar, sabi, because you know, I'm senile sometimes. May isa pala doon ka lugar dyan sa Pilipinas, anong tugani man, I don't know. Pero halos lahat nga lupa dyan, perdihon yung pabilat sing iloy, si Bilyar. May mga kadutaan na kamo, sang inyong nga kulto, sang amay mo,
Nga hindi naman holy brother kung tutuusin, may binuntis din sa doon niya ginatira sa Taiwan. Kahit magpangabot pa tayo sa korte. Ako confident talaga ako because slander, the defense for slander is the truth and I am fucking telling the truth. I have the truth in my hand. Alam ko na, may mga ebidensya ko di ang tatay mo kada week nandoon sa Taiwan, binibisita ang other family. Grabe ang mga style bulok. Sa lahat dyan nga mga Judas is Lord nga kulto. Iwanan nyo na ni ang pastor nyo nga butigon. Kita nyo gani, wala nadala sa pray-over ang anak niya, ano? Kung tuod-tuod ka nga pastor, kag alam mo nga nilalakawan na bilat singiloy ang Pilipinas. Dapat sinabi mo, anak mo, pagpakalalaki ka, Joel. Maya ka kay Lord, maya kay Jesus. Kung kailangan kayo, if you are going to be persecuted, then so be it. God is going to find a way to give you back your freedom. But I do not want you to lie to the people of the Philippines and drag the name of our church. If you were indeed a man of faith, Brother Eddie, you would have stopped your son.